Hi everyone! Hello mga ka-jungle! I-share ko sa inyo ang tips paano alagaan ang 45 days na manok. Ayan o. So hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! So set aside muna natin ang paghahalaman dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag-alaga ng 45 days na manok. Since naalagaan ko naman sila. Actually ito lang muna yung pinakita ko sa inyo kasi ayoko naman lahat na dito. So, mga 20 pieces po na manok yung inalagaan ko. Ang liliit pa nito, pero ngayon ang laki-laki na. So, pag-usapan natin kung paano mag-alaga ng 45 days na manok simula sa paggawa ng kulungan hanggang sa pagtubo ng ating mga manok. First muna, kailangan nyo magpagawa ng malaking kulungan. Yan yung pinaka-importante dahil hindi nyo masusukat yung gaano kalaki ang manok pag lumaki. So, kailangan nila ng malawak na kulungan. Hindi naman sobrang malawak. Kung ilan lang yung kaya nyong paanuhin, pwede yan. So, number 2 is bumili kayo ng solar lights. Importante yan kasi yung mga sisiw natin, kapag maliliit pa sila, kailangan nila ng solar. Kailangan nila ng lights para medyo mainit ang loob, di ba? So, kapag mainit siya, hindi sila mamamatay. So, yan yung pinaka-importante dyan. Baka aray! Pinagtukan! Tuk-tuk ako. Tanong ka, baby. Tanong. Okay. Next is, dapat, kapag maliit pa sila, bumili kayo ng mga ipa. So, kapag nakabili na kayo ng ipa, yan yun. Siyempre, kailangan linisan palagi yan. Then, after nan, mga 1 week, pag-aalaga ng 1 week ng ating mga ganitong chicken, ay yung mga sisiw pala kasi sila, so kailangan bumili kayo ng sapat na pagkain, yung maliit lang muna na pagkain, ayan. Tapos ano pa ba, bumili kayo ng bitrasin, yan yung vitamins na para sa tubig, nilalagay yan. Tapos bumili kayo ng lalagyan ng pagkain, lalagyan ng tubig para hindi sila mauhaw kasi gustong-gusto nila ng sapat na tubig at pagkain. Kaya tinawag sila na 45 days dahil baka ako ituktukin ito. Tinawag sila 45 days dahil mabilis sila kumain. Kain ng kain sila. So, mabilis lang lumaki. Kaya 45 days pwede na silang ma-harvest. Kaya nga. Pero, guys, disclaimer. Ako po ay hindi ko po sila kakatayin kasi naawa po ako sa kanila. Yung plano ko po dito is itlogin ko sila. Kasi nangingitlog po sila. Pero mamaya pag-usapan natin yan. So, ibabalik ko lang kasi ang ingay. Ayan, di ba nakabili na kayo ng ipa tapos nalagay nyo na sa 1 week na mga sisiw pa lang kasi sila. So, after 2 weeks, kailangan yung tanggalin yung ipa dahil baka makain nila kasi medyo lumalaki na sila, di ba? Baka makain nila. Yan, kailangan nyo tanggalin. Basta may screen lang sa ilalim. Tapos, yan, para yung dumi ay mababagsak lang sa ilalim. Tapos, pwede nyo ilagay sa mga fertilizer nyo, sa okra, sa kahit anong mga halaman. At least, hindi masayang yung kanyang kasi fertilizer din. Malakas yung fertilizer dyan. And then, after that, after ilang weeks na? 2 weeks na, diba? 2 weeks, yes. After 3 weeks, medyo malalaki na yan. Malaki na yan. Pero hindi talaga maiwasan ang meron tayong namamatayan, meron tayong napipilayan ng mga manok, di ba? Hindi yan maiwasan. So, ang importante dyan ay hindi mo lang dapat sila pagutumin kasi baka sila kasi mas gusto nila palagi silang kumakain. Mula umaga, hapon. My gosh, kumakain talaga sila. So, next is, hindi po kailangan na yung tubig nila ay walang bitrasin. Kailangan talaga nilang bitrasin. So, every time na tayo, for example, sa isang galon, isang bitrasin na sachet, nilalagay namin. Tapos, binubuhos yan namin dyan, tapos umiinom lang sila. Bakit may bitrasin? Dahil nga, yung bitrasin kasi, yung vitamin, para hindi sila magkasakit. Unang-una, pros and cons sa pag-aalaga. Tapos tayo sa pros and cons naman tayo. Sa pag-aalaga is kailangan nyo bantayan yung pagkakasakit ng isang manok. Ano yung mga sakit na makukuha kapag for example makakain sila ng mga dumi, makakain sila ng mga
Ano ba ba? Basta magkasipon sila. So, kakasakit yan. And then, in my realization sa pag-aalaga dito, kailangan mo talaga ng pera. Sapat na pera. Dahil, kung wala kang ganyan, huwag ka na mag-alala, eh. Kasi mauubos na lang, mamamatay pa rin yung manok mo. Kasi makain sila. Depende na lang kung gusto mo yung parang, ano lang, mga damo lang ipapakain mo sa kanya. Pero hindi pwede kasi 45 days, maselan talaga yung mga 45 days. Unlike sa mga native chicken. So, it's very important to have a puhunan talaga kapag kayo ay magbi-business ng mga ganito. Pero sa akin, hindi ko naman siya bini-business actually. Pero kung may bumili, gora lang. So, yun yung tips ko kung paano siya alagaan yung ating 45 days. Napakasimple lang. It's a very short video. Pero I hope may natutunan kayo. Ayan, tignan nyo naman kumakain sila. Ayan. Diba? Ang takaw nila. Ngayon, yung galing 1 week pa lang sila, yung pagkain nila is, yung crumble na pino. Tapos yun, malalaki na. Tapos, pinalitan namin na mas malalaki yung para mangitlog sila. So yun mga ka-jungle, ang ating pag-aalaga ng ating mga 45 days. I hope you like this video. And I hope may natutunan kayo in today's video. I will see you next episode because more farm, more stress. Thank you.